Hello once again, this is Maestro Sani para po sa ating video lesson for Science Grade 6, 4th quarter. So what to do before, during, and after earthquakes. Okay, so as we should know, earthquakes cannot be predicted. However, we can still prepare for them. They are disasters and emergencies and we should be prepared for them. We do not like them to happen, but we should be ready if and when they do so. It is more of their effects that affect us, and we should know what to do to minimize and remedy what problems they will bring about. We should know what to do before, during, and after earthquakes and actually do them. So kailangan po nating malaman kung ano yung mga dapat nating gawin before, during, and after earthquake. So here are what we should know to do before an earthquake. So before po tayo, first, make a plan of where to meet your family and after an earthquake. So kailangan po nating planuhin, ano po, kasi nga hindi po natin alam kung kailan, especially pag magkakahiwalay po yung magulang, yung mga anak kung saan pumapasok. Halimbawa, yung mga anak sa paaralan, then yung mga magulang sa trabaho. At in case yung earthquake po ay nangyari during school days or school hours, dapat alam po ng bata o ng magulang kung saan sila magmi-meet or magkikita pagkatapos ng earthquake. So, kailangan po nating iplano. Next, familiarize yourself with the safety exits and safe area of your school and house. So, kailangan malaman po natin the fastest way out of the building. Especially sa school po natin sa Kasiglahan Village, napakalaki. So, kailangan po nating malaman kung alin doon, kung saan doon yung fastest way out of the building. As well, sa mga bahay, kailangan din po nating malaman kung paano tayo makakalabas, especially kung may mga palapag po siya. Then next, fix heavy furniture, cabinets, and appliances to the walls or floor. So, katulad po ng nakikita sa illustration, kailangan nakafix ang ating mga big cabinets para po hindi matumba in case magkaroon ng pagyanig or earthquake. Para hindi po tayo madaganan. Next, keep flammable materials, breakable items, and toxic chemicals in safe place. So, kailangan may mga hiwalay po na cabinet para mailagay po natin, especially yung flammable or madaling masunog, breakable or nababasag, and toxic chemicals or yung may nakakalason na amoy na mga chemical. So, we should keep them in safe places para po hindi maging cause ng accident, not only pagka may earthquake but kung ano po yung ginagawa natin everyday. Then next, make sure you have an emergency kit at home. Hindi lamang sa bahay. Kailangan as students, meron po tayo sa bag or meron po tayo sa school. Para po in case magkaroon ng earthquake, meron po tayong gagamitin. Food good for 2 to 3 days. Water good for 2 to 3 days also. Para in case matrap tayo, meron po tayong kakainin at iinumin. Siyempre, kasali po dyan mga hygiene kits, alcohol, kailangan meron po tayong whistle, flashlight as well.
The next, learn how to turn off the gas or the LPG, water, and electricity or electrical facility. So kailangan po, kahit naman walang lindol, kailangan naka-turn off po ang ating LPG kasi baka matanggal yung hose niya, magpupos po yun ng sunog. Yung ating electricity as well and water facility. Kailangan po naka-turn off. So yun po yung mga dapat gawin before an earthquake. So we will move on to the things that we should do during an earthquake naman habang nagkakaroon ng earthquake. Pwede po tayong tumakbo kaagad or what? So malalaman po natin. So here are what you should know to do during an earthquake. Especially kapag 6 and up magnitude na earthquake. Malakas po yun. Hindi po natin kayang tumakbo pag ganun kalakas ang earthquake. Mahihilo po tayo. Baka tatalsik po tayo sa pader or whatever. First, keep calm. If you are indoors, stay inside. If you are outside, stay in an open field or area. So, kailangan na hindi tayo nagpapanik. Kailangan mag-stay sa loob kung nasa loob po tayo. Just make sure na nandun po tayo sa safe spot ng school or ng classroom o ng bahay. Pag nasa labas naman, stay in an open area dun sa place kung saan walang babagsak po sa atin like electric post, buildings, or mga bagay pwedeng gumuho. Next, duck, cover, and hold when you feel an earthquake and wait for the trembling to stop before going out. Ayan, katulad ng sinabi ko kanina, hindi tayo basta-basta makakatakbo, especially pag malakas yung earthquake. So what we should do is to do the duck, cover, and hold. Saan? Siyempre sa sturdy table. Ano po? Sa matibay na table, sa spot kung saan may triangular spot po tayo na pwede po tayong magpublik in case may guguhong building. Next, stay away from anything that may tend to fall, such as unfixed cabinet, glass, or windows. So, dapat malayo po tayo sa bintana, especially pag ito ay salamin. Kasi pwedeng mabasag yon, baka tumama po sa atin yung bubog ng salamin at tayo ay madidisgrasya. Next, evacuate building and go to an open area away from trees and electric posts. So, kailangan doon po tayo sa open area. At pwedeng, halimbawa kung may malapit sa school na open area, pwedeng doon po tayo at yun na rin po yung sabihin natin sa mga magulang na doon nila tayo pupuntahan in case magkaroon ng earthquake. So, those are the things that we should do during earthquake. So, we'll move on to the things that we should do after an earthquake naman. So, pagkatapos naman po ng earthquake. So, meron tayong tatlong paghahandaan pagka nagka-earthquake: before, during, and after earthquake. So, first, check yourself and others for injuries. So, unang-una, i-check po natin yung ating mga sarili. Ano po, kung wala tayong pinsalang na nakamit during the earthquake. Then pagkatapos nun, tsaka po tayo pwedeng tumulong sa iba or tsaka po natin i-safety yung ating mga gamit, yung ating mga pamilya. Ayan. Next, turn on the radio
wait for instruction from authorized government agency. So, kailangan po natin magkaroon ng transistor radio or yung battery-operated radio. Kasi syempre, pagkatapos ng earthquake, all electric facilities are dropped. So, wala pong kuryente niyan sa mga panahon na yan. So, kailangan may radio para malaman po natin yung mga updates kung saan po tayo, halimbawa, kung magkakaroon ng evacuation, kung saan tayo pupunta. At kailangan sa authorized government agency po tayo sumunod. Next, stay away from damaged buildings. Kasi baka isang aftershock na lang, baka gumuhon na siya. So, hindi na po natin siya pwedeng balikan hanggat hindi dinedeclare ng proper authorities na pwede po or safe po siya ulit balikan or puntahan. Next, move away from the seashore. Go to higher place. A tsunami might occur. Ayan, kapag nasa malapit po tayo sa dagat, kailangan pumunta tayo sa mataas na lugar kasi baka magkaroon ng tsunami. Giant waves coming from the sea na isa ring nakapipinsala na dulot ng earthquake. Then next, be prepared for some aftershocks. Evacuate if necessary and wait for further announcement from proper authorities. Ayan. So, sabi nila maraming aftershocks pagkatapos ng earthquake. So, kailangan mag-prepare din po tayo sa mga aftershocks. Kailangan po nating mag-evacuate. Dapat sumunod tayo kung saan po tayo dadalhin ng proper authorities. Ayan. So, those are the things that we should do during or before, during, and after earthquake. So we have learned that preparation and proper information on what to do before, during, and after earthquakes could greatly reduce the danger it can bring to us. Being prepared can help protect ourselves and our loved ones and the destruction of our properties. So always remember to do to learn the things that we should do before, during, and after an earthquake. So for this, maraming salamat po. This is Maestro Sani. Sana po ay patuloy po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-like at i-share po aking mga video lessons. For that, maraming salamat.